Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, mga bagong pangalan lumitaw sa Senate Executive Session ni Alice Guo. 4.2 million pesos na halaga ng taklobo na samsam sa Iloilo. Hidwaan kay Carlos Yulo pinasinungalingan ni EJ Obiena. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. May binanggit umanong mga bagong personalidad si dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo sa huling Senate Executive Session ayon kay Senator JB Ejercito. Sa kapihan sa Senado, sinabi ni Ejercito na may mga bagong impormasyon galing kay Guo ang pinag-usapan sa nangyaring closed-door session. Ayon sa senador, maaaring hesitant si Guo dahil natatakot din siya sa kanyang buhay dahil may mas malalaking tao sa likod ng mga krimen. Para kay Ejercito, kinakailangan lang ng pasensya ng Senado kay Guo dahil takot para sa kanyang buhay ang alkalde. Dagdag ng senador, maaaring ialok kay Guo na maging state witness para kanyang ituro ang real mastermind at most guilty sa Pogo Hub sa Banban, Tarlac. Nasa kote ang isang 63 anyos na babae sa iligal na pagbebenta ng mga giant clam shells o taklobo sa barangay Lantangan, Gigantes Island, Carles, Iloilo. Kinilala ang sospek na si Evelyn Robles, residente sa nasabing lugar. Ayon sa Iloilo Maritime Police, nakatanggap sila ng ulat mula sa isang concerned citizen at agad namang pinuntahan ng pulisya ang nasabing lugar. Dito nakita ang 70 sako ng mga taklobo na may bigat na 2,800 kilos at tinatayang may halaga na 4.2 million pesos. Nahaharap sa kasong paglabag sa Philippine Fisheries Code of 1998 ang nahuling sospek. Plinaro ni pole vault athlete EJ Obiena na walang hidwaan sa pagitan niyan at ni Olympic gymnastic champion Carlos Yulo at pawang mga chismis at kasinungalingan lamang ang mga ito. Sa social media application na X, isinaad ni Obiena na magkaibigan sila ni Kaloy. Anya walang kompetisyon sa kanilang dalawa at kanyang nirerespeto ang kapwa-atleta. Nagsalita si Obiena matapos ang tuloy-tuloy na pagkukumpara sa dalawang atletang Pilipino kabilang ang kanilang pribadong buhay, sporting careers at maging brand endorsements. Iginiit din Obiena na hindi siya kailanman nagbahagi ng kanyang pribadong buhay sa publiko at hindi rin siya nagsalita ukol sa pribadong buhay ni Kaloy. Kasalukuyang nagpapagaling si Obiena sa kaniyang spine injury para sa preparasyon sa next season. Para sa Kidlat News Updates, ito si JP Adaw, nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.